Okay, so araw ng Sabado ang ating topic, environmental. So, ang title niya, pollution galing sa material na bagay na yari sa plastic. Ano po? So, unang-una, isa sa pinakamalaking issue sa ating mundo, yung pagkakaroon ng tambak ng basura. Ano po? So, lalong-lalo na sa developing country, sa Africa at sa Asia. Ay, pasuyo po doon sa mga di pa nakasuot ng hard hat para sa picture. Okay, so dahil sa patuloy na produksyon ng basura, ay ng plastic na disposable, ano po, nagkakaroon ng tambak-tambak na basura sa lahat ng bansa. So pinakamarami dyan yung mga developing countries nga, kagaya ng sa Pilipinas. Ano po, so ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit napakaraming basura? So, lahat po ng ating mga basura na plastic, iyan po ay ginawa noong nakaraan pang 15 taon. So, napakarami nilang ginagawa, dinedeliver kung saan-saan lugar, kaya po napakarami nating plastic. So, noong 1950, ang kalahatang basura na naipon sa isang taon, 2.3 million tons o 2.3 billion kilos kung i-convert. Ano po? At ngayong 2015, ang naipon 448 million tons o 448 billion kilos ng basura. Ano po? So iyon ay napakalaking tambak ng basura para po iyan ay hindi makaapekto sa ating kapaligiran. So itinataya na nasa 8 milyong tonelada o 8 bilyon na kilo ng basura yung naiilagay sa ating karagatan. So katumbas yan na 5 trash bag ng basura sa isang square foot o isang talampakan kwadrado. Ano po? So iyan ay nagiging epekto ng ating hindi maayos na pagtatapon. So napakarami na nagiging dahilan kung bakit yan umaabot sa karagatan. So unang-una, kapag bumaha at yung mga itinapon na basura ay hindi nailagay sa tamang lagayan, maaari po na dumaloy papunta sa mga ilog at sapa, papunta na sa ating mga karagatan. So nakakaapekto yan sa buhay ilang dahil po kadalasan yung ikinamamatay ng mga balyena at ng malalaking isda na pagkakamalan nila na pugita o kaya naman ay yung jellyfish, yung mga basura, dahil yan po ay makinang sa ilalim ng tubig pagka yan ay tinamaan ng liwanag. So isa po sa nagiging epekto kaya bumababa yung populasyon ng mga buhay ilang na ating nakukuha sa dagat. Ano po? So isa sa produksyon ng pagkain natin ay natural. Ano po? Kumbaga, iyan ay kusa silang nagpaparami, hindi sila inaalagaan. Kaso tao rin po yung nakakadahilan kung bakit hindi maayos yung kanilang pagdami at bigla-biglaan silang namamatay. So sa atin bilang pagtulong, ang magagawa natin dyan, maghiwalay ng basura. So kung mapapansin ninyo, meron pong 3 kulay ng basura, itim, blue at yung anong kulay yun? Green? Asol. Okay, so iyan po yung isa sa unang hakbang na maaari nating gawin. So maghiwa-hiwalay ng nabubulok, hindi nabubulok at nare-resiklo na basura. So iyon po yung isa sa pinakamahalagang ambag natin bilang mga tao. So yung mga hayop, walang isip yon, tayo po yung makakapag-isip para sa kanila. Ano po? So yung paghihiwalay ng basura, tao lang po ang nakakaalam yan. Walang ibang nilikha yung Panginoon na kayang paghiwalayin yung basura. Ano po? So tayo yung dapat na mangunguna. At iyan po ay dapat ituro natin sa ating mga anak at sa ating mga kakilala pa na hindi marunong mag-ayos ng kanilang basura. So sa atin, bilang tayo yung paulit-ulit na nakikinig sa environmental topic, kailangan mas malaki po yung kaalaman natin kumpara sa ordinaryong residente. Malinaw po? Sir.
So ito pong topic na ito kaya lagi nating binabanggit dahil papunta na po tayo sa siglo na yung ating basura aabot ng 10 bilyong metric tons. Ano po? So 10 bilyon o 10 trillion kilos. Ano po? Iyan po yung isa sa sinasabi natin na dapat yung sugat ginagamot habang hindi pa nagnanaknak. Ano po? So kailangan tulungan natin yung ating kapaligiran dahil hindi na po tayo yung andito sa susunod, kundi yung ating mga anak at yung ating mga magiging apo. So yun lang po at mag-ingat. Karagdagan sa mag-iikot po yung environmental manager, pasuyo sa mga basurahan at sa ating mga dempasil at mga chemical. So yun lang po at mag-ingat. Magandang umaga.